Good day mga ka-backyard. So this is Kimoy Backyard and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, meron pala akong ibibigay na ideas, no, papatungkol po sa inyo. So bakit po hindi ako nagbibigay masyado ng tubig sa aking mga sisiw at mga breeders? Okay, so i-explain ko yan sa inyo. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para nasa ganun ay maging updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Okay, so ngayon bibigyan ko kayo ng topic about dito. So, as you can see, yan lang ang gagawin ko, yan lang ang bibigay ko sa aking mga manok. So, bakit wet feeding lang? No? So, ang wet feeding kasi guys, meron na kasi yung tubig and feeds, no? Kumbaga, hindi na matutuyuan yung manok kasi kung feeds lang kasi ang bibigay nyo, ang mangyayari kasi doon is maging dehydrated, no? Kumbaga mawawalan niya ng tubig and the same time mamamatay yan pag walang tubig, no? Kumakain lang sila ng dry feeding and wala silang tubig. So it's not good para sa kanila. So kailangan talaga kung gusto mong masurvive yung manok mo and also hindi siya magkakasakit, ugaliin mo lang na paminsan-minsan ka lang, no? Nagbibigay ng tubig sa mga manok mo. Kasi hindi ako nagbibigay sa mga sisiw ko ng tubig and sa mga breeders. And ito ang yung nangyari sa kanila. Tingnan nyo. So, pasok tayo dito guys, no? So, ito pala yung chick brother ko. So, napapansin nyo, hindi ko yan nililinisan, no? Hindi yan, walang linis-linis yan, no? Kumbaga, ipot lang. Ipot lang sila ng ipot, pero hindi sila nagkakasakit. Ano ba yung reason kung bakit hindi sila nagkakasakit? And, yun nga, no? Paminsan-minsan lang ako nagbibigay ng tubig sa kanila. It's because ang tubig kasi guys, no, the more na umiinom yan ng tubig, for my based on my experience is okay naman siya, no? Kumbaga iniinom ka ng tubig and yan, nakakalaki ng manok yan, nakakabilog yan ng manok ang tubig. But the side effect is kung naiiwanan mo yung tubig, no? Nagpapainom ka lang ng tubig and sila na yung bahalang umuubos doon. And it's not good kasi una sa lahat, yung mga nahulog na tubig doon sa iputan nila is magiging source yan ng ammonia. Kumbaga sisingaw yan, kumbaga magmo-moist yan. Pag once na mag-moist yan, aakyat yan sa taas and yung maaapektuhan doon is ang mga sisiw. Kaya sa akin, ito, walang tubig-tubig to, no? Wet feeding lang lahat, no? Wet feeding lang. Hindi na ako nagbibigay ng tubig. And also, 2 beses ko lang silang pinapakain sa isang araw. Ayan, no? Laki ng butsi. So ayan, 2 beses lang. And so on so far, sobrang laki ng mga manok ko, sobrang laki ng mga sisiw ko. Hindi talaga sila nagkakasakit. Kasi yung manage ko talaga is limited lang yung pinapakain ko. And yan ang nangyayari. Malakas silang kumain, araw-araw silang masigla, kasakuhan lang yung cage nila, and hindi sila nagkakasakit, no? So, walang moisture na nangyayari doon sa baba kasi walang tubig, hindi ako nagbibigay ng tubig, no? Kumbaga, prevention yon, no? Prevention na yon. So, yung tubig, nasa feeds na yan, no? Kumbaga yung tubig na uubos agad kasi nasasabay sa feeds na kinakain nila. So, hindi yan basta-basta nagkakasakit. Yan, no? Yun. Basa yung mukha. So, by the way, this is 2 months old. Rhode Island Red. Yan. Sobrang lalaki pati na yung pabo. Kasi edad lang yan nila. Yan. At ito naman, yung mga month-old ko, no? Month-old and almost week-old. Yan. Maliliit ba? But, still, pa rin, healthy, no? So, the same pa rin. 2 beses kong pinapakain sa isang araw. And, walang tubig. No? Wet feeding lang. Pati yung mga day-old na native chickens ko, you know? 3 native chickens ko yan. Overall, hindi nalugi kasi 2 beses nakakatipid ka pa, naiiwasan pa yung sakit, and the same time, hindi sila nagkaka-cold stress or nagkakaroon ng mga diseases like salmonella, coccidiosis, yan, no? So, ganito mga edad, lalo na kapag nag-aalaga ka ng heritage, 2 beses lang papakainin mo sa isang araw. 3 weeks yan, pataas. So, day old to 3 weeks, ugaliin nyo magbigay palagi ng feeds, no? Ilalagay nyo lang yung feeds. Pero magbibigay lang kayo paminsan-minsan ng tubig.
sa isang araw, isang beses lang, or sa isang linggo, 4 na beses, 3 beses lang. Para na sa ganon ay hindi sila magkakasakit, no? Kumbaga hindi yan mag-iipot ng pula. Maiiwasan nila yung ipot na pula. And then pagdating sa 3 weeks up, 2 beses na pakakainin para na sa ganon, playtime na lang sila, busog sila palagi kasi una sa lahat with feeding, no? Yung with feeding kasi hindi pa overall nababasa yung feeds nila, pero pinapakain ko na sa kanila. And then pag grow ng feeds dun sa butsi nila, dun na mag-grow. And the same time, busog sila, no? Marami silang nakain, and then yun, hindi sila basta-basta nagugutom kasi huli na mag-grow yung feeds, huli na yung lalaki, masilakihan yung feeds. So yan guys, no? Sobrang lang, hindi naman complicated. Kung prevention, walang problema prevention. Kung coccidiosis, walang problema sa coccidiosis. Kasi hindi yan hindi yan sila nagkakasakit. And hindi yan basta-basta kumakain ng kahit ano-ano. Like ipot, naglalaroan lang, wala. Nagkakaykay lang, minsan natutulog lang. Kasi busog sila, no? And ito naman, may naglilimlim dito. Yan, native chicken yan. So maraming itlog. So yan, pinapainom ko ng egg 1000. So sobrang dami ng itlog. Yan. So ito pala yung mga ko. Yan, yung rooster ko. Yung rooster ko ngayon, mayroong sakit na avian malaria. Kumaga, nag-green yung ipot. May avian malaria. Pag may avian malaria, Pyristat agad, no? Gamot yan. Huwag na yung mamahaling gamot. Pyristat, sapat na yan. Bilis yung gumaling. Ito yung mga breeders ko, pero hindi ko pa kasi natapos yung isang tangkal ko doon. Yan o, lalaki ng mga breeders ko. Yan. So ayan guys, no? So ito naman yung pabo ko, no? Turkey. Yan, sobrang yan. Hindi ko alam kung anong breed to, but iwan ko lang, no? So ito nangingitlog na din. May sisiw nga. Ayun. Siguro soon pa ito mag-iitlog. Yan. Hindi ko pa ito napapakain. Sobrang tapang. Yo. Yan. So ayan guys, dito na lang tayo. Hanggang sa muli, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And yeah, mag-upload na tayo ng next video sa susunod na weeks. And siguro 3 days after yan, gagawa na naman ako ng video. And para yan sa inyo, okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Peace out.